Praise God. Mayang buntag sa tanan. God is good. God is good? And all the time? Amen. Praise God for the opportunity to be here again, nga makashare sa unsay heart ni Lord para natong tanan. Andam na ba mo mga igsoon? Ang mensahe sa Dios karong buntaga, ang title og Empowered, Not Exhausted. Gihatagan taga-home. Unsay Bisaya ana, empowered. Murag ipakusgan ta sa Ginoo. Dili para kapuyon. Sakto ba akong explanation? So masabtan na to nasa atong pagpadayon. Amen? So naay subtitle na sila lalong nga Abiding in the Vine. And makita na to na siya sa John chapter 15 verses 1 to 11, which is a very familiar scripture, passage in the scripture. Mga pirmi na natong madunggan, pero ang nakalami sa pulong sa Ginoo mga igsoon, it's always new. Amen? Amen? It never gets old. Dili gyud siya madaan, dili siya mabahaw mga igsoon, bag-o siya kanunay. Amen? Hallelujah. So kini atong aning mensahe karon mga igsoon, common, but I think it's a wonderful reminder. And nindot ni siya nga sumpay sa atong gihisgutan atong niagi nga pahuway. Ang tinuod nga pahuway. So, unsa man ang tinuod nga pahuway. But dili pahuway ang title karon, empowered this time. Para dili kakapuyon. So, ang kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon, sa tinuoray ra, kapoy siya. Mga lagad ta sa Ginoo, kinsay wala kasulay gikapoy. Kinsay nakasulay nga gikapoy. Amen. Kay tawo man ta. Pero sa tinuray ra mga igsoon, the Christian life was never meant to be about striving, performing, or kanang mahimo kang productive. Dili siya para maningkamot ka, para mag-perform ka, or para daghan kay kagibuhat. Dili na siya para ana. It's about abiding in Jesus. Abiding. Amen? Can you say abiding? Abiding meaning magpabilin. Magpabilin diha kaniya. Sakto ba akong word? So ang pag-abide or pagpabilin diha sa Ginoo, kanang bunga, kanang gahom sa balang espiritu, and tanan nga mga kanang buluhaton, natural ra na siya nga mo flow. Kusa ra siya nga mo overflow. So pwede ta mo move sa next slide. Okay, sorry. Balik sa takadyot sa picture day. Thank you. Sorry. So atong tanawon ning grapes, no, mga igsoon, or any kind of fruit-bearing tree, kana mamunga nga mga kahoy. Mamunga ba na siya kay naningkamot ang sanga? Dili, di ba? Kisa may naningkamot diha sa sanga or sa bunga. Wala. Namunga na siya kay ang sanga connected sa punuan. So kung connected siya sa punuan, muulan, maabot ang ulan, moabot ang adlaw, moagi ang sa insakto nga panahon, mamunga ra gyud na siya sa iyang season. Di ba? Amen? So parihara po nato mga igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaning bunga nga atong gusto, ganahan tag bunga. Amen? Ganahan tag bunga sa atong pagpangalagad. Ganahan tag blessings. Ganahan ta nga ang Christ-likeness manaa sa atoa, parehata ni Jesus. Pero dili man gud nato na siya mapugos. Dili nimo na siya pwede pod nga i-pretend or magpakaron ingnon ka nga nakay bunga. Moabot gyud na siya sa insaktong panahon kung wala ka nabulag sa punuan, mga igsoon. Amen? Amen? Okay. So, usahay ang rason nganong kita mga igsoon kapuyan. Aside nga, kapuyan jud ta kay tawo, pero kabalmoan, kamantay mo anang kapoy nga. Dili mo malipay na, dili na mo satisfied, wala na mo'y kalinaw. Kamantay mo na kapoy? Hello?
Hala ko rin nakasulay, nga kapoy. Kabantay mo nga klase sa kapoy. Murag, wala na gyud kay gana. Wala itong kapoy nga physical ha. Kanang kapoy gyud nga, wala na kay gana gyud. Nakasulay tana. Usahay, ang nakaingon ana, kay busy na ta kaayo sa ato ang pagpamuhat. Effort na ta kaayo. Pero, nakalimot ta nga na-disconnected na di ay ta. How are we disconnected? How are we disconnected from the vine? Kung malimot na tagampo, malimot na tagbasa, yes, mo ampo ta, kuyog sa ato ang pamilya, magabi, dili na siya mao nga pagampo mga igsuon. Kada bang pagampo nga ikaw raw si Lord? Amen? So, need yun na siya nato kayo mga igsuon. So, So, Jesus doesn't call us to bear fruit. Doesn't just, okay, wala na gaingon dira nga wala ta gitawag ha. Ang giingon diha, dili wala ra ta gitawag ni Lord para mamunga. Yes, ganahan si Lord nga mamunga ta. Pero dili ra na mao iyang tumo nga nung gitawag ta niya to abide. Can you say abide? Abide. Gitawag ta niya para mo abide, para mo pabilin diha kaniya. Kani nga message mo nang ningon ko nga nga dili siya madaan. Kay nga naman, this is true for everyone. Whether minister ka, whether dugay na ka sa pangalagad, bago-bagura, or bago pa siya kayo, tinuod gyud para gyud ni sa ato atanan. Today, God is reminding you and me that we should abide. O gitawag ta niya para mo abide. Kuhitay mong tapad ing nga abide. Okay. Amen. Next slide, please. Now, the command is abide. Okay? Timanan na to ha? Ang sugo ni Lord, tanawon na to ang scripture diri sa John chapter 15. Ang ginaingon ni Jesus balik-balik, abide. Abide. Akong gisulay og gihap, kung ako na sayop, kaunsi gibalik ang abide nga word. I think the whole chapter, or at least from verse 1 to 11, ka-11 gibalik-balik ang word nga abide. Pero ang fruit, ano po ko, ihapon po na to, dili ko na ko nihap, ako ragong gi-search, basta ka ng Control F, i-find di mo pila ka word, makita man na sa computer. Ang fruit is kawalo, gi-mention. At least aning nga version. So kadaghan po gi-mention ang fruit. So ako yung gisabot maayon, yung kung og dili good kaayo mo matter ang fruit, nganong gibalik-balik man pud siya. Nay-abide, daghan gibalik-balik, pero ang fruit gibalik-balik man pud. Kay ngano man, sa atong pag-abide, ang fruit, natural siya nga mo gawas. Amen? Sa atong pag-abide, natural siya nga mo gawas. Okay? So there it says again, the command is abide. Mo abide ta, dili ang pag-achieve or bear fruit. Kaya again, ang bearing fruit is kusa. Natural siya nga mo gawas. And it says there, in verse 5, 4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So, kung dili ta mo abide, dili ta connected, wala ta nasumpay na sa punuan, dili kita mga igsoon. So, here, it clearly emphasizes, gipakita gyud ani nga scripture, nga ang pagpabilin diha kang Hesukristo, maoy importante. Dili ang pag-perform. So, dili ta makaingon nga performing kay si brother o si sister, grabe na gyud ni sila kakuan. What if ga-perform na si brother o si sister, pero wala day na sila ampo-ampo, pero mayo ra sila ma-perform? Agay. Di ba? Or kani si brother o si sister po nga usa, hilom-hilom ra ni sila, pero may nampuon kayo. Mga igsoon, dili ang performance ang timailhan sa ato ang pagkakusgan diha sa Ginoo. Kundili ang imuhang pagkamainampuon o ang imong pagpabilin diha kang Hesukristo. Amen? Amen. So let's take a look at some verses. In Psalm 91 verse 1, it says,
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Unsay pasabot diha? He who dwells in the secret place. What is that secret place, mga igsoon? It's your personal time with the Lord. I believe we are all familiar with this, but this is something, ma-overlook yun na to. Quiet time, secret place is dili ang inyong prayer time sa gabi with your family, dili na siya mao. Dili ang imuhang prayer time diri kuyog sa church. It's your prayer time with just you and God. Now, mamalandong ta sa tong kaugalingon. Kanusa ang last time nga nipungko ka? Kana ikaw ra gyud nga Lord, here I am. Speak to me. Ganahan ko makadungog nimo, Lord. Ganahan ko makabati nimo, Lord. When was the last time? Ikaw na sa answer sa imong kaugalingon. And the secret place speaks of our intimacy or closeness with the Holy Spirit. Kung the more ka nga magstay diha sa quiet place, the more ka nga mo spend time with the Lord, the more ka nga mo close with the Holy Spirit. Di ba? So example, bisag na kay friend, okay? Sige, daghan na kay mga friends. Pero among all of that friend, nagyo kay usaan na nga, pirmi nimong kuyog. So kung kinsa to'y pirmi nimong kuyog, maoy imuhang suod. So, dili nimo kuyog, sige si Holy Spirit, dili gyud mo suod. So wala mo intimacy. Now, abiding in Him means we are intimate with the Holy Spirit. We are close with the Holy Spirit. Are you friends with the Holy Spirit? O, tana doy mong tapad. Are you close with the Holy Spirit? Close mo sa Holy Spirit? Pautan na doy mong tapad. Pahiyo, pautan na. Okay? It means mag-abide ta kung pirmi ta nga naa diha sa secret place. Now, let's move to the next verse. Galatians 5:22-23. It says there, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. So, kani siya simple lang. Gi-highlight nato ni nga verse karong adlaw ay pasabot ang bunga sa Holy Spirit is dili siya pinugos. Kusa siya nga mogawas. Kung naa kay relasyon diha sa Ginoo. Nga suod nga relasyon ha, dili tong may relasyon naman gyud ta kang Jesus the moment we accepted Him as our Lord and Savior. Don't get me wrong. Okay? Sa panahon nga imong gidawat si Jesus, naa na mo'y relationship. Pero unsa mo ka close? Mo na siya pangutana. So, now, next slide. The fruit is the outcome. So, mo ni siya. Ang fruit, outcome ra gyud na siya. Resulta ra gyud na siya. Ang command gyud ni Lord is for us to abide. Now, we are not empowered. Dili ta ma-empowered sa mga activities nato sa church. Dili ta ma-empowered sa mga unsa pa nga mga buluhaton nga active ta lagi kay performing ta. Dili na mo'y makapa-empower nato. Hinuon mga igsoon, magsige kag buhat ana nya wala kay relasyon sa Ginoo, kapuyon ra ka madugay. But we are empowered by our relationship with the Lord. Now, sad to say, there are people or there are like kids nga siguro mga bata ba nga or mga batanon nga maturag simbahan kay kasulay ko ani sa batanon pa ko naabot ko sa point sa akong life nga matura man simbahan kay kasaban ko luluog ni mami og di ko moadto. Pero sa tinuod ra wala ko'y relasyon sa Ginoo. Niabot ko sa point sa akong life nga nag-lead ko praise and worship diri na mga times. Nag-lead ko praise and worship sa atubangan, pero wala ko ko'y pagampo. Nagandam ra kog line up. Nga labi man ikanta sa tubangan. Kaya ganahan mo kumukanta. O nakabalo ang congregation. Wala. Kaya na-performan. May pod manukar ang mga worship team. Kabalo day mo. Wala. Pero si Lord nakabalo. At the end of the day, kinsa man ang dili malinawon o kinsay walay kalipay siyang kasing-kasing ang nagpakaroning nun sa tubangan. Sad to say, I'm sorry but I will just share this, na ay mga tao
nga dili na nimo makitaan sa simbahan. Kay nga naman, for the longest time, they're just there para magpakita, nag-perform lang. Pero sa tinuoray ra, wala si relasyon sa Ginoo. And mga igsoon, you can only last so long. Dili ka magdugay, ana. Yes, pwede ka mo tungha dira. Pero dili ka magdugay, I'm telling you. Pwede ka mo tindog sa tubangan, pwede ka, mayo ka mo storya, mayo kang mo kanta, wala ko gipayagan ha. Pero reality ni siya. Pwede ka nga maayo ka sa daghang butang. Believe me, I've been there. Maayo ka sa daghang butang. Pero sa sekreto, wala kay relasyon sa Ginoo. Not necessarily nga makasalanon kay ka na kay mga sala gibuhat, pero wala po kay relasyon sa Ginoo. Wala ra gyapon. Dili gyapon mulungtad ang imuhang pag-perform. Because we are not empowered to perform. We are empowered. We are not empowered by our performance or the activities. Wala ta gi-empower ana ni Lord. Gi-empower ta pinaagi sa atong relasyon sa Ginoo. Amen? Amen. Now, atong lantawon, let's take a look more at abiding. So, tanaw na to ng abide nga word diha. Na siya equal. Abide equals, equation ni siya. Intimacy, mga math. Intimacy plus obedience plus dependence. Okay? Unsa man yung intimacy, obedience, ug dependence? Atong lantawon sa next slide. So, intimacy is remaining in Him no matter what. Paskan magkinaunsa, intimacy, magpabilin ka, bahala og hilom si Lord usahay. Bahala og moingon si Lord nga, no, dili na ko tubagon nimo mga pagampo. Willing ragyapon ka mo pabilin? Muna siya intimacy. For example, mga ginikanan, natay anak, palangka na to atong anak, close ta sa atong anak, pero nagay mga binuhatan na itong mga anak nga, dili kita layhan, no? Pero kay palangga man nato sila, close man ta sa ilaha, naatay relationship sa atong anak, magpabilin ta. Bisag dili gyud kaayo lami sa tanang panahon. Amen, mga ginikanan? Mauna siya intimacy or mag-asawa. Dili sa tanang panahon, lami ang kinabuhi, magtiayon. Hello, amen? Dili sa tanan, bisag unsa pa nakabutan kamong duha. Digid na sa tanang panahon nga hayahay or lami or kilig nga lami kay higugmaon gud ay mong pares sa tanang panahon. Dili oy. Let's be real. Be honest. Dili sa tanang panahon, pero kay naamoy relasyon, gihigugma nimo ng tawhana magpabilin ka. No, hinuon si Lord dili ingon ana sa tua. No? Si Lord dili ingon ana. Dili yun ana si Lord nga dili sa tanang panahon love lami higugmaon. Sa tanang panahon, lami siyang higugmaon. Pero kita ra. Kita ra. Dili ta sa tanang panahon nga lovable. Dili ta sa tanang panahon laming palanggaon. Di ba? Buliagon ta. Gahit tagulo usahay. No? Pero si Lord nagpabilin sa atua. Munang kita po, bisan usahay, quiet si Lord sa atong prayers. Di na to ma-feel si Lord. Magpabilin ta diha kang Lord. Muna siya intimacy. And then obedience, kamo na lay refer sa Psalms. Nag-ingon dayda siya nga, one thing I ask is to dwell in the house of the Lord. Kanang magpadayon ka diha, magdwell with the Lord. So obedience next is loving Him, means obeying His word. So, unsaan mo na to pag-obey? Simple lang. Tuman ta sa pulong sa Ginoo. Nara diha tanan ng guide unsa atong need i-obey. So pasabot, mubasa ta. Amen? Hala, gumarang mubasa. Mubasa ta mga ikson. Amen? Amen. And finally, dependence or pag-depend, kanang pagsalig or kanang sa iyahara jud ka nadili po siya trust. Kanang sa iyahagog ka nagsalig yun ba? Sa kanang, wakoy mahimo, Lord, kung wala ka. And it also says there, that's from John 15 verse 10 ba na? 5 di ay. Apart from Him, wala gyud ta. So, to abide in the Lord is to have intimacy with Him. Suod nga relasyon diha sa iyaha. Obedience, pagtuman sa iyang pulong. Okay? And dependence or pagsalig diha niya knowing nga wala gyud tay mahimo kung wala siya. Amen? So,
being in the mission field is kanang daghan kayog challenges. Di ko kabalo kung sa akong pilion nga testimony. Pero naagay mga panahon nga baling kapuya. Matingala na lang ka kay masuko na ka sa tanan. Personal experience, tao lang ko. So, nakasulay jud ko nga kanang bisibisihan. Tudlo sa mga bata, magtudlo og kanta, muwali pagka Domingo, pagkahuman, magtrabaho sa mga trabahoon nga paperworks. Daghan kaayo, bisibisihan ko. And at first, I feel okay. Because I'm doing this for the Lord. Wala man ako nigibuhat para nako. Wasa ko ng sweldo para ani. Kay para ka, Lord. Nag-missionary ko dito. Pero anong gikapoy bang ko, nakaanak ko nga, Lord, kapuya lagi kayo, para raman tanin mo. And you know what? Unsay gi-remind ni Lord sa kuha, kumusta man imong kuan? Close pa batang duha? Agay. Agay. So I am reminded again and again. And believe me mga igsoon, trial and error na siya. Maningkamot ka, okay na pod. Pag mabisi ka, malimot na pug ka. Kinsa may siging kabisi diri rin, malimot. Kitang tanan, di ba? Amen? Amen. Malimot ta kay busy ta. And sometimes makaingon ta nga, okay ra kay para manis Ginoo. Gibuhat man ako ni, paras Ginoo. Gaserbi ko, nagkuhan ko sa akong pamilya, kay ganahan ko i-honor si Lord, pero ang pangutana, nakigistorya pa bakas Ginoo. Ako gyud mga igsoon, kapila ko kuana na nawitikan ni Lord. And I praise God for the always reminding me every time. And salamat sa Ginoo sa iyahang pagtudlo o sa iyahang kanunay nga pag-remind nga dapat mo abide gyud ta niya. Next slide please. Now, the danger, okay, ang delikado diha is ang disconnection. Dili ang pagkawalay bunga. So dili ka makaingon nga ay dugay na kay ko diris kuan pangalagad pero wala mo koy bunga. Wala mo koy disipulo. Wala man lagi ko nahimong kuan worship leader. Dugay na ko kay diris worship team. Naharakos bangko perme. Wala man lagi ko na mauna. Wala koy bunga nga makita. So, dili gud ni dagoy siguro malipay si Lord sa akwa or dili gud dagoy ko effective nga Christian. Kay usahay kita nga tawo maglantaw maguta sa bunga. Nga usahay sa tinuoray, ang danger diha mga igsoon is not nga wala kay bunga. It's the disconnection. Now, kaning grapes dira, kung dili niya season, wala gyud na siya bunga. Pero kanang mga sanga nga naara gihapon nakatakod ra sa punuan, mamatay ba na sila? Bisag wala sila bunga? Dili. Unsa may kamatyan sa mga sanga? Kanang mapakli sa punuan. Amen? Nasabta na to, nagets na to. Ang danger is dili ang pagkawalay bunga kay mabuhi ra gyud ta bisag wa tay bunga. Pero dili pud pasabot nga okay ra walay bunga. No, ayaw ra pud mo kabalaka kay ang bunga lagi moabot ra na siya sa iyang season. Okay? So, that's yeah. So if anyone does not abide in me, mo ni siya danger. He is cast out as a branch and is withered. So malaya siya kung disconnected, biblical jud siya kayo. And gather them and dauban pagyud. And they are burned. So dili ta mo sugot mga igsoon nga mapakli ta sa punuan. Mao na atong focus. Okay? We don't wither because we failed to produce. Dili ka malaya kay wala kay bunga. Malaya ka kung disconnected ka sa source. So, mga igsoon, dili ta mabalaka kung wala pa kay bunga karon. Bahala kung sa nakakadugay sa ministry. Bahala kung sa nakakadugay nga Christian. Paminaw nimo wala kay bunga, ayaw ka balaka. Kay ang bunga kung magpadayon ra ka nga connected sa source, mo abot ra na. Amen? Amen. So, magmabungahon tang tanan sa insaktong panahon nga gitagana ni Lord. Next slide, please. So, si Jesus, tanawa, si Lord, wala siya nag-worry sa imuhang resulta sa imong pagpangalagad.
Ang iyahang after, ang imuhang rootedness or ang imuhang pagpanggamot diha sa iyahan. Nang gamot ba ta igsoon sa pagpangalagad? Puta na demon tapad. Huwag mutubag ba? Nang gamot ba ka sa imuhang pagpangalagad? O pangutanay mong self. Nang gamot ba ka? So mo ni siya atong pangutanon sige. Dili ka mag-worry kung wala pa kay makita nga resulta. Sige, kung practice, yabag ramang gyapon ko. Joke lang. Sige, kung kuan ani, sige, kung appeal, sige, kung kuan. Wala ra gihapon. Dili na siya maoy timailhan igsoon. Si Lord agay makaingon. Blessed is the man who trusts in the Lord, like a tree planted by the water. Favorite song ni Auntie Binyang. Ha? Kung kita planted and rooted diha sa Ginoo, dili ita mahadlok. We can trust that in time the fruit will come. Now I want you to ask yourself, are you abiding or just performing? If you are performing, ihatag na sa Ginoo mga igsoon. And if you are not, padayunan na igsoon ug abide sa Ginoo. Now, abiding leads to the Great Commission. Okay? So it says there in verse 8 sa John 15, but by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ug sa verse 8 po nagingon, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. Timanin ang word nga remain, ha? That whatever you ask the Father in my name, He may give you. O, dapat 16 day na siya. Sorry. That's, kanay kaduha, verse 16 na siya. Verse 16 to 17, these things I command you that you love one another. So, nganong nabot mang ta Great Commission? Gipilitan ni Lord. Amen? Wala ka diri kay gi-invite ka, or wala ka diri kay anak ka ni Kuan, ni uban ra ko. Or igsuon ko ni Kuan, gidalara ko diri. Wala ra kay ganahan ako nga na ako'y part of something. Nadyo yung mga youth nga na sa una. Part of something. Nakakadiri kay gipili ka ni Lord. Dili tungod kay gidala ka ni kinsa. Amen? Tapi kay mong tapad ing nagipili ka ni Lord. Niingon diya sa verse 8 nga, si God the Father, ang atong amahan sa langit, is glorified kung kita mag-bear og fruit. So, intention good po ni Lord nga mubunga ta. So, dili po ta mo kuan nga, abide, okay ra, basta mo abide ko. Ayaw ka bala kay igsuon kay, will po ni Lord nga mamunga ta. Amen? Kabubuton sa Ginoo nga mamunga ka, oy. Tapi kay mong tapad, ing na mamunga ka igsuon. And because when you bear fruit, kung mamunga ka, the Father is glorified. Next slide, please. The Father is glorified, but kana nga fruit, dili na siya pinugos. Amen? Mamunga ta sa ensaktong panahon, pero dili pinugos, dili pretend, or pagpakaroon ingnon, as in kusa na siya nga mugawas. This fruit is a byproduct of abiding. Byproduct, produkto siya sa imong pag-abide. Munang ganahan kay si Lord, nga mo bear fruit ta, kay pasabot na siya, nga nagpabilin ka sa iyahan, nag-abide ka sa iya, na kay relationship with Him. And what are those fruits? Soul winning, na kay makabig nga kalag, you will make disciples, you will have love, joy, peace, patience, kindness, and so on. Mga igsoon. Kana siya, maunay will ni Lord for you and me. Kabubuton ni Lord nga mamunga ka igsoon. Dili lang sa material. Kaning material nga mga butang, bonus ra gyud siya mga igsoon. Bonus ra gyud siya. And again, it's also an overflow. Okay? So, being in the ministry or being in the missions like us or serving here in the church is not about doing more. Ay, kinahanglan ko mubuhat og more kay dapat mo perform ko og more kay mo kanang naman to'y nag-joke sa una nga batanon do buhat gyud tanig more kay para front seat ta sa kuan sa langit unsa pa to. Di ba? Mga joke ra good. Pero it's not about doing more. It's about living connected. Now, mga igsoon, I encourage you
to be always connected in the Lord. And when you are connected, that connection, pwede ta mo balik sa katong first pagyod, katong na verse 16 nga nasayop ko. Okay. So diha nag-ingon nga wala nato siya gipili pero siya ang nipili nato. Okay? Amen. Amen. Para kita mamunga. Okay? So and that your fruit should remain. So kani bitaw nga fruit of abiding fruit kay nagpabilin ta nga nakapilit sa punuan which is si Jesus. Kani nga mga fruit something ni siya nga dili mawala. Dili mawala igsoon. It will remain. It will remain in your heart and it will be something nga di nimo mapunggan ikinahanglan gyud nimo siyang i-share. Nagets ninyo? Example, kani, si Pastor Kelvin, palangga gini niya yung mga anak. Ug tungod siyang pagpangga siyang anak, di na niya kapunggan, manugilon gyud na siya sa iyang gugma. Tinuod mga ginikanan? Love kay nimo imong anak? Kanang ganahan kay kasi mo anak, manugilon jud ka. Right? Or let's say, nahigugma ka sa imuhang pares. Dili nimo nakapunggan, makanugilon jud ka sa imong gugma. Di ba? Manugilon ka now. Do you love God? Do we love Jesus? If we love Him, dili nato nakapunggan dapat mga igsuon. Nga isugilo na iyang gugma dito sa gawas, sa tibuok kalibutan. And that's what it means when we say, abiding leads to the Great Commission. When you abide in the Lord, when you abide in Him, dili nimo kapunggan. Mamunga na siya. Mo-overflow, mag-awas-awas yun na. Di po nimo nakapunggan, imog yun ang istorya. Balik ta, please. Now, pero, despite sa ato ang pagkaanad kayo maning kamot, mumove ra gyud ta gihapon. From striving to staying. What is striving? Paningkamot na siya. Anong striving? To staying. Okay man maningkamot. Okay? Maningkamot ta, pero magpabilin gihapon ta kay kung puro ra paningkamot, kapuyon kay igsoon. Kanang kapoy nga lahi nga kapoy, dili physical. Ma-burnout ka, mawadan ka gana, mawadan ka gugma, as in wala na ilami tanan. Kaya nga klase nga pagkakapoy, dili ta ganahan nga mahitabo ng mga igsoon. So in John 15:11, it says here, "These things I have spoken to you, that my joy," kakinsang joy, imuhang joy? Dili. His joy, the joy of Jesus, nga nag-ingon ani nga mga words, "My joy will remain in you, and that your joy may be full." Sa imong pagpangalagad, bahalag kapoy, bahalag usahay na ay magsakit, bahalag usahay walay kwarta, bahalag usahay dugay na kay pinang-apply o paghapoy trabaho, bahalag usahay sige tagpaningkamot pero wala ra gihapon. Ang atong giampo dugay kayong moabot, bahala na. Magpabilin gihapon ka og sa imong pagpabilin, sa imong pagpaabot, sa imong pagdawat sa yes or no ni Lord. Magpabilin ka o magpabilin kang malipayon. Maunay kabubuton ni Jesus. Mo nang ngingon siya nga abide in me. So that you will have joy in your hearts. Amen? God's call is not burnout in His name. Mga igsoon ha, wala ta gitawag ni Lord para kapuyon sa pangalan nga nangalagad sa Ginoo. Uy, kapoy. Yeah. Mag-uol ko, nagmahay-mahay ko sa akong self nga kan every time mo ingon ko nga, kapuya, uy, sige kong reklamo, buhat ko ani, niya, ang akong reklamo, puros trabaho sa ministry. Nga dapat, ikalipay na ko siya nga trabaho. Kay para gud sa Ginoo. Unya, gatrabaho ka niya, gareklamo ka, sige, wala kay kalipay, di ba lain? So I thank God for this wonderful reminder nga sa atong pagpangalagad niya, wala ta niya gitawag para kapuyon, mga igsoon. Iyahatang gitawag para natay joy sa iyang presence. And mao na siya ipahuway. Connected sa atong word the other few weeks ago, I think last month. Mao na siya tinuod nga pahuway. Yes, kapuyon ka physically, pero nakakay joy sa imuhang pagpaningkamot ug sa imuhang pagpakigbisog unsa pa nga term diha, nakakay joy sa tanan nimong buhaton. Bahala gamay ra kag time ikatulog. Kay nakay pahuway diha sa presensya sa Ginoo. Amen?
So ato nang i-lay down ang atong kakapoy sa tila ni Jesus. Now, na ako'y story i-share, and this is my conclusion. Sa panahon sa Roman, I think Emperor Nero, dili lang ko sure if Nero ba, basta Roman Empire, nga grabe ang persecution sa mga Christians. I just want to share this story, kinahinumduman ako ni siya, kagabi irapod, that I am so blessed. Kaning emperor, naa siya'y 40 kasundalo, or some people call them 40 wrestlers. Na siya'y 40 ka sundalo, kani sila may pinaka the best sa combat. As in, mo guni siya yang pangbato sa kanang the best nga away, pinakalisod nga away, mo guni iyahang itawag aning pangbato. Mga kumbaga sa ato pang term karon mga elite soldiers ni sila. So mo ni sila the best of the best. And every time na sila madaog nga battle for the emperor, naani sila'y ginakanta. Naani sila'y ginakanta nga song later. So, one time, kaninga time because evident kayo ang Christianity na and na-threaten na ang mga Romans. Gipadala ni niya, kaning 40 sa emperor, gipadala niya dito sa border sa France. Okay? Ganahan na ko istorya ni. Every time na sila'y battle for the emperor, mukanta sila og 40 wrestlers wrestling for thee, O emperor, to win for thee the victory and from thee the victor's crown. Timanda na to ng linya mga igsoon. So balik ta. Gipadala sila sa border sa France para ilahang pamatyon ng mga Kristohanon. Dayon gipanguluhan sila sa ilahang commander. So 40 og isa ka commander ha. So, sa ilang pagadto dito, sa wala pa nagdugay, nakabalita ang emperor nga ang 40 ngayang gipadala, nangahimong Kristohanon. Sa iyahang kalagot, iyahang gipadala og sulat ang commander o giing nang pamatya ng 40. Bahala na sila, maayo na sila, pamatya na silang tanan. So, syempre si commander, he fought with these men. Kuyog silang nakig-away. Amigo sila. Mura na sila gigsoon. Of course, he loves these 40 men. Dili siya ganahan nga siya mo'y mupatay aning 40 katawo. So, yang gibuhat, yang giingnan ng 40. Tagaanta mo hangtod pagsalop sa adlaw karon, ilimod ninyo inyong pagtuo kang Jesus Christ, and then I will spare your life. Dili ta mo pamatyon. Kay dili gud siya ganahang patyon. Pero, niabot ng pagsalop sa adlaw. Iyan ang gitawag, kinsa man tong mutuor gihapon kang Jesus Christ, barog diri tindog. 40 ramang gihapon ang nitindog. Guol kayo siya, dili siya ganahang pamatyon. So, ang iyang gibuhat, mao ni. Kana ilang gitindugan, lake na siya nga nigahi. Frozen lake. Lake na siya nga nigahi, gipahukas silang tanan, gipatiniil, gipatindog silang 40 kabuk sa tunga-tunga. Kani siya, illustration na ni siya. So, naay mga tao sa kilid, then sa kada kilid, naanay mga murag kalayo or hot bath, kung asa pwede sila mo paduol, murag tentasyon ba? O sige, hukas mo dira, muna yung ingon. Sa commander ha. Kaya di man siya ganahang patyon sila. Kung ganahan mo, nga-renounce sa iyong kuan, ganahan mo mainitan, dali mo diri sa may kalayo para mainitan mo. Pasabot, ana, inyuhan nang gi-renounce sa inyong pagtuo kang Jesus Christ. Pero, wala ra gihapon. O katong ilahang kanta para sa ilahang emperor na usob na nahimo ng 40 wrestlers wrestling for thee, O Christ, to win for thee the victory and from thee the victor's crown. Padayon na nilang gibalik-balik. Si Commander, gaguol, nga galagot, nagatang nila. Hantod na lamang ni kadlawon, wagyoy, ni adto sa may init-init nga kalayon. Nagpaabot-abot gid siya, hangtod sa hapit na mo buntag. Ni ay usa nga wagyud kaagwanta. Nidagan gid siya paingon sa kalayo. Pagkakita sa Commander, nalipay siya nga, kabalo ko aning mga tawhana. Kani kay ni una, musunod na ning uban. Pero, murag ikumot iyang kasing-kasing kay ang iyang nadunggan mao ni. 39 wrestlers wrestling for thee, O Christ, to win for thee the victory,
and from thee the victor's crown. Si Commander, perting, iyang kasing-kasing, gimove ni Lord. O ang iyang gibuhat, habalo mo gansa? Gihukas niya iyang armor, iyang sanina, iyang sandalyas. Og nilakaw siya, paingon kauban sa 40. Og siya ni Kuya og istorya, 40 wrestlers wrestling for thee, O Christ, and to thee the victor, and for thee the victor, and to thee the victor's crown. Sorry, lobat na ko memorize. Pero mauna siya. Nibalik sila ka 40. Og siya nakabig. Kabalo mo kung siya nahitabo sunod? Nangamatay silang tanan. Nangamatay sila. Bugnogod kayo ang lake. Pero you know what happened mga igsoon? Sa ilahang gipakita nga strength, sa ilang gipakita nga pag-abide sa Ginoo, pagpabilin diha sa Ginoo, even to the point of death, ang Christianity mas ni-rise up pa, mas nilagana pa, mas daghang na-bless sa ilahang kinabuhi o sa ilang dedication sa Ginoo. Mga igsoon, this is the kind of fruit that we should want. Amen? Ang fruit nga dili lang mulas sa karon nato nga panahon, ang fruit nga hangtod sa many generations daghan ang mabless. Di ba kita na bless sa ilang kinabuhi? Amen? Ganahan ba mo ginani nga fruit? Wala sila nagdugay. Wala na sila ni perform, nahimo silang mga ministers, nahimo silang apostles, wala sila nahimong inana. Gideclare nila ilang faith sa Ginoo. But to this day, this story blessed so many Christians. This story made so many Christians around Rome and around that area. Mga igsoon, kita baya pod, siguro bunga ta karon sa pag-abide sa usa ka tawo sa atong kinabuhi. Let me rephrase that, sorry. Na isa ka tawo sa atong life nga nagpabilin gyud diha sa Ginoo. O some of us, bunga sa kinabuhian ng tao nga nagpabilin sa Ginoo. You know what I mean? I always say this. I am thankful for the prayers sa akong Lolo Felix. Akong Lola Dusha sa akong mama. Kaya siguro, kung wala nagpabilin silang lolo o lola sa Ginoo, bisag sa kalisod, wala pod ko karon diri sa inyong atubangan. Wala ko niadto og Thailand. Wala ko. Kaya wala na. Give up na ba ako? Give up na ko sa akong life sa una. Pero, maybe some of us bunga sa kinabuhi sa mga tao nga nagpabilin diha sa Ginoo. Mga batanon, naamo diri kay inyong ginikanan nagpabilin sa Ginoo. Wala mo kay naadri tungod kay gidala mo ni mama ug papa ninyo. Bunga mo sa pagpabilin anang tawhana or ana nga person diha sa Ginoo. Amen? So, let us all be blessed and let us all be reminded nga, yes, balik-balik lagi ni I am the vine. May kanta pa kanina sa mga bata, di ba? Jesus is the vine and we are the branches. May kanta pa kanina. Pero, you know, balik-balik siya, but it's a good reminder. Daily, always nga reminder nga dapat mag-abide ta sa vine. The most powerful believers are not the busiest. Dili ta makaingon nga si sister o si brother performance kayo. Kusgan guni siya kaayo. Kanag yung mga batanon sa una, hala timoy na kusgan gud ka kaayo. Wala sila kabalo nga di kumampo. Sa una ha, sa una. Hala siya. Sorry. Pretty kay sa timoy na kay mauna wala sila kabalo. Naga-perform na day ko. Being like performing in the church and doing everything, busy-busyhan sa life, dili na maoy makapa-powerful nimo as a believer. The powerful believer is the one who is most connected. Amen? Now tap your neighbor and say, Igsoon, be connected. Be connected, Igsoon. Hallelujah. Padayon ta mga igsoon, and it is my prayer nga magpadayon ta nga connected sa source, na may mga panahon nga kapuyon ta, na may mga panahon nga mabisi ta, malimot ta, di mo balik ra gyud ta mga igsoon. Amen? Amen? Praise God. Atong hatagan si Lord og kusog nga pagpakpak. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord God, for this wonderful word and a wonderful reminder
Maayo ka Ginoo, og Lord, wala ka naglantaw sa amuang fruit, wala ka naglantaw sa resulta Ginoo, kundi naglantaw ka una sa tanan Lord, sa among pagka-connected diha kanimo Lord. And thank you that in the right season and in the right time, the fruit will just come, Lord God. And so today I pray for each and every person in this place, Lord. I pray, Lord, that in due time, the fruit will show up. I pray, Lord, that while waiting, Lord God, ang matagusa ka na mo, Ginoo, magpabilin diha kanimo. Lord, dili lang taphaw, dili lang magampo for the sake of ampo, Lord, kundi tinuoray gyud nga suod nga relasyon diha kanimo, Jesus. Salamat, Lord, that we will continue to bless more people. Salamat, Lord, that we will continue to be, Lord, prayer warriors. We will continue to be people who are close to you, Father God. Nga Lord, that we will be able to pray prayers, Lord, nga powerful, Ginoo. Prayers that would heal. Prayers, Father God, that will move mountains, Lord. Thank you, Lord, for your wonderful, wonderful word today. And Lord, I pray, Father God, nga Lord, kini nga mga pulong Ginoo, amo kining i-keep sa among mga kasing-kasing, Lord. O Lord, please, shield our hearts and our minds, especially this week, Lord, and in the days to come, Father God. Lord, tabangin mi Ginoo nga tipigan namo ni sa mga kasing-kasing so we may not sin against you, Father God. Lord, it is our prayer that in everything we do, we will give glory to your name, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa pagpahinumdum ka namo karon, Ginoo, that you care about our rootedness and not about our results. So, Lord, salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo, and bless your children and bless the rest of our service this morning. Salamat, Ginoo, nga balon-baluno na mo ang kalipay, balon-baluno na mo ang kalinaw, Ginoo, sa among pagpamaulion niya, Ginoo. Salamat, Lord, nga ma-blessed pagyud me more, Ginoo, as we continue. So, God, we give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.